DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Bilis ng araw ha. Webes na pala tayo ngayon. Bukas, Biyernes na. Araw tayo ng Thursday. Ngayon po ay 27 ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, 36 na mga party list na mumuro sa COMELEC dahil sa paglamag sa mga panuntunan sa paglalagay ng mga campaign poster. Pangulong BBM pinangunahan ang inaugural cash distribution sa mga senior citizen. Congressman Erwin Tulfo naharap sa panibagong disqualification case. 8 senatorial candidates ng alyansa pasok sa Magic 12 ng SWS survey. Batang dinukot na nag-aaral sa isang exclusive school sa Taguig City na rescue na. Wala daw ibinayad na ransom, sabi ng DILG. 2 Chinese na aresto naman ng CIDG dahil sa illegal na panggagamot sa Parañaque City. Malinsangang panahon na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms mararanasan sa weekend sa malaking bahagi ng bansa. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Maganda umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, mas mainit na temperatura ang mararanasan sa bansa ngayong weekend. Ngunit asahan pa rin ang kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa ilang lalawigan. Sa weather outlook ng Pag-asa sa susunod na 5 araw, sinabi ni Ana Cloren Horda. Mula ngayong Huwebes hanggang bukas, ang shear line at amihan na magdadala ng mga pagulan at isolated thunderstorms sa Eastern Visayas, Caraga at Northern Mindanao. Sinabi ni Horda na ang easterlies ay magbibigay ng katulad ng weather conditions sa Davao Region at Soxargen, habang amihan naman ang iiral sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Makararanas naman ang Metro Manila at ilang pambahagi ng Luzon ng maulap na papawiri na may mga isolated light rains. Samantala, asahan naman ang paghina ng amihan sa Biyernes ng hapon at ang easterly sa magiging dominant weather system sa bansa. Bagamat inaasahan ang pag-init ng panahon sa weekend, asahan pa rin ang localized thunderstorms o mga rain showers na maaaring magresulta pa rin ng mga pagbaha at mga landslides. Pinalaya na ng mga kidnapper, nakabalik na sa kanyang ama ang 14 anyos na Chinese national na unang napaulat na dinukot noong 20 pa ng Pebrero. Ayon kay PNP PIO Officer Colonel Rondel Tuanyo, natagpo ang abandonado ang binatilyo sa Makapag Avenue sa Parañaque nitong Martes. Agad naman siyang dinala ng mga otoridad sa isang panggamutan sa Bonifacio Global City para suriin kung may tinamong pinsala sa katawan. Sabi pa ni Tuanyo, walang ransom na ibinigay ang mga otoridad para mapakawala ng nabanggit na estudyante ng British School of Manila. Sa ngayon, isa sa mga anggulong sinisilip ng mga otoridad ay ang pagkakasangkot ng ama ng kidnap victim sa dating operasyon ng illegal na pogo. Asa na si... Ang isa sa miyembro ng pamilya ko ay dati kong involved sa business ng pogo, na kung saan ang pinag-uusapan ko nila yata yung pagbabayad ng mga ginawabayarang utang. Kawawa naman yung tatay ng biktima. Nakidnap na nga yung anak, nasabit pa sa pogo. Tukoy na ng mga otoridad ang sindikatong nasa likod ng pagtukot sa 14 anyos na Malaysian Chinese student ng British School of Manila. Ayon kay Interior Secretary John Bicrimulya, mga kapwa Chinese na dating operator ng pogo ang nagpasimuno sa direktang sangkot sa naturang insidente. Ngunit maliban sa kanila, binulgar ng Remulla na may kasabwat din ang mga ito na ilang awol na sundalo at pulis na nagsilbing bodyguard noong legal pa ang pogo sa bansa. We are definite na ang perpetrators ay ginamit ang kanilang mga former bodyguards na awol na ngayon sa serbisyo ng AFP at PNP. Awol. So they're no longer in service. So
we are sure that the syndicate is still here in the country. Samantala, sa huling ulat naman ng PNP Anti-Kidnapping Group, may natagpuan ng sasakyan sa Bulacan kung saan doon pinatay ang driver ng kinidnap na menor de edad. Ayon kay PNP AKG Director Colonel Elmer Ragay, posibleng natarantang mga salarin dahil malapit na noon ang mga otoridad kaya't iniwan na lamang nila sa pagtaka sa ilang ebidensya gaya ng ID at fingerprints. Hindi rin umano ito rin umano ang parehong dahilan kung bakit na-pressure ang mga suspect na iwanan na lamang ang bata sa Paranaque nang hindi naghihintay ng ransom. Yung other items such as yung PNP uniform na athletic, ginamit po nila na iwan doon. There were duct tapes that were left na pwedeng ma-process, makuna ng fingerprint, DNA samples, and various IDs po na nakuha. Samantala, dalawang Chinese national naman na nagpapanggap na doktor, nagbebenta ng gamot ang inaresto sa itinayo nilang medical clinic sa Paranaque City nang walang kaukulang lisensya at mga permit. Binadmit ng mga tauhan ng PNP-CIDG ang mga suspect ng bigong magpakita ng mga kaukulang dokumento para sa medical products at pagpapatakbo ng medical clinic. Kinilala ang mga ito na sina Juan at Gian, pawang Chinese national na ninirahan sa isang condominium sa Barangay Tambo. Bilang sa na-recover sa operasyon ang mga kahon ng gamot, medical supplies at equipment, infusion alarm, surgical instrument, isang laptop na ginagamit para sa ultrasound, notebook na medical procedure at Chinese prescription receipt. Dahil dito naharap sila sa kasong paglabag sa Food and Drug Administration Act at Medical Act of 1959. Arestado naman ang mahigit sa 500 foreign national sa isinagawang raid sa isa na namang sinasabing Pogo Hub na nadiskubre sa Pasay City. Ayon kay PAOK Undersecretary Gilbert Cruz, tulad ng nauna nilang sinalakay, nagsasagawa rin daw ng investment lab at cryptocurrency scam. Karamihan sa mga nahuli ay dayuhan pero may ilan ding mga Pilipinong nagtatrabaho sa kanila bilang maintenance, security at kitchen crew. Sinabi ni Cruz, pinasara na ito noong ng PAGCOR pero nagpatuloy pa rin pala kahit na iligal na ang kanilang operasyon. Pinandado na ng lokal na pamahalaan ang ilan sa mga palapag ng gusali kung saan natagpuan ang scam hub. Dahil napag-alaman na nag-ooperate din pala mga ito ng illegal na aktibidad. Ngayon, nagpapatuloy pa ang inventaryo at investigasyon sa posibleng koneksyon ng mga ito sa iba pang scam hubs. Ang nakita natin dito is scamming hub talaga ito. Investment scams and love scams yung nakikita natin dito, cryptocurrency scams. And may mga nakita kami rito na nakakatakot na kasi mga names na ng mga Pilipino yung nakikita natin dito. Meaning, mga Pilipino na yung mga niloloko nila. Siyam na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga misis! Aming araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay Italian sa germs sa katawan nila para labanan ng may araw at may pawis? Gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. Kahapon 17 nga, ngayon 18 na. 18,000 ang nag-iintay na premyo sa mahiwagang tunog. Ano yung items na yan? Ha? Binigay ko na ho sa inyo. Yung unang item, hindi nyo na kailangang hulaan, plastic na upuan na pwede nyo gamitin habang kayo ay naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Yung pangalawang item, yun pa rin ang clue natin. Basta matatagpuan, ginagamit po ito sa mga negosyo. Ayan ha, matatagpuan din sa mga hotel. Meron din ba nito sa simbahan? Meron din ho sa simbahan. Yan ha, giveaway na yan. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Pero sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas!
11 minuto na makalipas ang alas 4, masinsinang inilatag ni Senator Amy Marcos ang panukala niyang Comprehensive Anti-Discrimination Act sa mga miyembro ng LGBTQIA+ sa lungsod ng Mandaue, Cebu. Ayon kay Senator Amy, layon itong protektahan ang karapatan, kapakanan ng bawat miyembro sa lipunan ng anumang lahi, kasarian, relihiyon at estado sa buhay. Wala niyan dapat na mapag-iwanan at lahat ay dapat bigyan ng pantay na oportunidad upang mabuhay ng may respeto at katarungan. Sinabi pa ni Senator Marcos na sa kabila ng iba't ibang batas laban sa diskriminasyon, nananatiling laganap ang mapanirang gawi na nakakaapekto sa libu-libong Pilipino, kabilang na ang iba't ibang anyo ng pagmamalupit na nagmumula sa maling akala at kawalan ng kaalaman. Binigyan din niya na ilang international law at mga kasunduan ang kumikilala sa lahat ng tao bilang isinilang na malaya at pantay-pantay sa dignidad at karapatan. Sa pamamagitan niya ng kanyang panukala, mapagtitibay ang karapatan ng pagkakapantay-pantay at mahigpit na ipagbabawal ang diskriminasyon batay sa edad, kasarian, katayuang sibil, kulay, estado sa buhay, ethnicity, pisikal na kondisyon, kapansanan, paniniwala, paninindigan sa politika, lahi at relihiyon. Sinabi pa ni Senator Amy, isa itong konkretong hakbang upang masiguro na ang bagong Pilipinas ay maglalaan ng puwang para ang lahat ay may boses, lahat ay may lugar, lahat ay may karapatang mabuhay ng walang pangamba. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, si Kiray Celis, paldong-paldo daw sa kinikita niyang business. Ano kayang negosyo niya? Yan ang alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz sa rampa na Pilipinas. Sinabi ni Kiray Celis, ang aktres, na kung saan ay hindi na muna siya gagawa ng mga pelikula o papasok sa mga series dahil mas gusto niyang mag-focus sa kanyang bagong venture na pagninegosyo. Well, ayon kay Kiray na siyang CEO ng kanyang mga brand na kape, na pampay-slim at kung anik-anik pa, ay sinabi nitong milyon ang kinikita ng kanyang negosyo kung kaya't ipasisintabi muna niya ang pagiging artista. Pero hindi daw ibig sabihin nito ay kinalimutan na niya ang kanyang pagiging artista. Lamang, mas malaki daw ang kinikita sa pagiging businesswoman. Lalo pa kung ito ay tulad ng kanyang mga business na talagang tinatangkilik ng mga tao. Yes, milyon-milyon ang kinikita ni Kiray Celis, kaya hindi na muna siya mag-aartista. Bongga! Yan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! 14 makalipas ang alas 4, aabot naman sa 100 milyong pisong halaga ng mga peking luxury bags, wallet, sapatos at iba pang produkto ang nasabat ng National Bureau of Investigation sa General Trias at Imus, Cavite. Sa ulat ng NBI, binibenta mga produkto online na karaniway o kunwari original sa presyong 5,000 hanggang 15,000. Partikular na rito ang brand ng Louis Vuitton. Nagugat ang operasyon ang tumulog sa NBI ang kinatawan ng LB na si Manyang Kabaid tungkol sa nasabing bentahan ng hindi lehitimong produkto. Dahil dito sasampahan ang kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines at unfair competition ang may-ari na mga nasa likod ng bentahan ng mga peking items. Panawagan naman ng NBI sa publiko, huwag nang tatangkilikin ang naturang mga produkto at sa lehitimong tandahan na lamang bumili. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Nagdeklara ng diarrhea outbreak ang Mati City Government sa sitio Magum, Barangay Macambol, dito po sa Davao Oriental. Ito ay matapos na makapagtala ng 45 kaso ng acute watery diarrhea sa lugar na ang Mati City Epidemiology Surveillance and Response Unit. Sa datos, pinakamaraming tinamaan ng diarrhea ang sitio Magum 2 na may 29 cases. Duda naman ng mga health officials, kontaminado ang tubig na pangunahing pinagmumula ng sakit dahil sa pagbabago ng water distribution system. Kapag susuri, nakitaan ng E. coli at coliform bacteria ang water samples
mula sa mga apektadong lugar. Dapat po talaga kung kayo hindi sigurado ho sa supply ng tubig na nanggagaling sa inyong mga water district o kaya sa kung ano man pinanggagalingan ng inyong inuming tubig, pakulaon po yan. Hanggang kumulo ha. Hindi yung iinitin nyo lang. Patay naman ang isang engineer professor matapos na pagbabarilin sa Cotabato City. Ayon kay BARM Police Regional Office Director Brigadier General Romeo Macapas, dead on the spot ang biktima na si Engineer Israel Abbas Angas dahil sa tinamong tama ng bala sa katawan. Si Angas ay miyembro ng engineering faculty team ng Notre Dame University sa Cotabato City. 5 metro lamang ang layo nito mula sa pinangyarihan ng krimen. Nabatid na minamaneho ni Angas ang kanyang Toyota Fortuner nang sabihan siya ng 2 motorsiklo at barilin. Isa rito ay nagmamaneho habang nasa kahabaan ng Nayon Sharif sa barangay Rosary Heights. Sinabi ng PRO BARM at Cotabato City Police Office, may person of interest na sila sa kaso habang inaalam pang motibo sa naturang pananambang. 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Inunti na naman ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS ang nag-viral na aso mula sa Murcia, Negros Occidental na pinangalan ng TikTok. Matapos na makita ang larawan niya na tad-tad ng pana ng dart arrow sa katawan. Iginit ng grupo na malinaw ang animal cruelty at mga abusong ginawa sa naturang aso na 5 beses tinamaan ng dart arrow. Ayon kay PAWS Executive Director Ana Cabrera, handang kanilang grupo na kasuhan sino man ang responsable sa pananakit at pang-aabuso sa naturang aso. Sinabi pa ni Cabrera, nakikipag-ugnay na sila sa Back Project PH, isang NGO na nagligtas naman sa naturang aso. Samantala bumuhos naman ang pag-alala ng mga netizens para sa pinanang aso habang may mga nag-aalok pa ng 10,000 pisong pabuya sa makapagtuturo sa sino mang nasa likod ng pananakit kay TikTok. Hanggang kahapon, February 26, umabot na ng 65,000 perang nalilikom ng Back Project PH, kabilang ang 15,000 na ipinabot naman ni Senator JB Ejercito. Target ng Department of Transportation na maisakatuparan ang partial operability ng Metro Manila Subway. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni Secretary Vince Dizon na tututukan nila ang bahagyang pagbubukas ng kauna-unahang subway sa bansa. Nag-briefing po sa akin ang team ng Metro Manila Subway kahapon. Yan po ang sinabi ko. Meron ba tayong mapapaandar na kahit 1 o 2 stasyon para naman makita ng ating mahal na Pangulo, makita ng ating mga kababayan na hindi na ito drawing, na totoo na ito. Magkakaroon na finally ng subway ang Pilipinas. Yun, kakaroon na ng subway. Ayon kay Dizon, target nilang magkaroon ng partial operability ng subway bago naman matapos ang 2028. At saka maganda ho yung kinukomit ni Secretary Vince Dizon na pagagandahin ang ilang mga pangunahing gateway, yung mga airports natin sa mga probinsya. Nakahanay na daw po ang Palawan, ganyan din ang Iloilo at saka iba pang mga airports. Bubuo ng flagship project management office ang Department of Transportation. Inanunsyo ni Transportation Secretary Vince Dizon ang pagbuo ng bagong opisinang tututok sa critical projects ng ahensya. Ito na po yung Manila to Clark Railway, yung NSCR, yung Metro Manila Subway, yung pong EDSA Busway, yung rehabilitation ng EDSA Busway, yung pong EDSA Greenways, yung magtatayo po tayo ng mga covered walkway para sa mga kababayan natin para makukonect na sila sa paradahan ng jeep, konektado na sa LRT. Hindi mababasa. Hindi mahihirapan. Yung Cebu BRT at yung Davao Bus System. 6 po yan. Pero pwede po tayo magdagdag as we go along. Ayon pa kay Secretary Dizon, siya na mismo ang tututok sa naturang PMO upang matiyak na masusunod ang timeline ng bawat proyekto. Kaiba ito sa tipikal na PMO na kadalasang pinamumunuan ng isang direktor o mga assistant secretary. Paglobo ng bilang ng mga pinapaslang sa Cotabato City at Maguindanao Province, labis na ikinababahala ng publiko.
Detalye ng balita mula kay Jun Di Makota, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum Kuyang Angel. Sa talaan ng mga serye ng pamamaril patay sa Cotabato City at sa katabing dalawang probinsya ng Maguindanao simula Pebrero 2 hanggang nitong Pebrero 25, naitala ng Probar ang 26 na mga insidente ng pamamaril. Batay sa total na 26, 6 sa mga ito ang naganap sa Cotabato City, 6 rin sa Maguindanao del Norte, habang mataas ang naitala sa Maguindanao del Sur na may 14 na records of shooting incident as of February 2 hanggang February 25. 33 katao ang biktima, 4 dito ay pawang babae at 3 minors, habang 21 ang kumpirmadong namatay. Ang huli ay itong ambush kay Engineer Israel Abbas Angas na siyang dahilan na agarang nagpatupad ang foot patrolling ang Philippine Marines na nakadeploy sa Cotabato City, habang naglunsad din ng surpresang checkpoint ang CCPO sa iba't ibang strategic area, at 2 katao na sakay ng pick-up Hilux with plate number MAX 8868 ang nakuna ng 3 caliber 45 pistol at mga bala na pawang residente ng Datubla, Sinso at Maguindanao del Norte. Tanong ng mamamayan, ligtas pa ba ang mamuhay at mamuhunan sa Cotabato City sa patuloy na lantarang paglabag ng COMELEC gun ban habang papalapit ang pagsisimula ng lokal na pangangampanya? Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makota, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. 23 makalipas ang alas 4, binalaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang publiko laban sa isang website na nag-i-issue ng mga lisensya at accreditation gamit ang peking forms at content na sinasabing gawa ng mga scammer. Tinimok ni PAGCOR Chair at CEO Altenco ang publiko na huwag mag-download o makipagtransaksyon sa pamamagitan ng isang peking website. Ang domain name nito ay www.pagcorphilippines.com. Hindi ito galing sa kanila at lahat ng laman nito ay pawang peke. Sinabi pa ni Tenco, ang pirma at accreditation forms ng website ay hindi rin galing sa PAGCOR. Ayon kay Tenco, na-report na nila ang naturang insidente sa DICT o Department of Information and Communication Technology, habang sinisikap din ng PAGCOR na matukoy kung sino mga taong nasa likod ng peking website. Sinabi pa ni Tenco na sumulpot ang peking website noong February 22 kung kailan walang pasok naman ang PAGCOR. Para daw ho masigurong legit ang inyong mga transaksyon, puntahan nyo lamang ang www.pagcor.ph. Madaragdagan ng 29 pesos mula March 7 ang arawang sahod ng mga manggagawa sa Davao Region. Kasunod ito ng pag-aproba ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa bagong wage order. Sa ilalim ng taas sahod, magiging 510 pesos na mula sa 481 pesos ang arawang minimum na sahod ng mga non-agricultural workers, habang 505 mula sa 476 pesos naman ang aumento sa sahod ng mga nasa agricultural sector. May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Davao. Dapat buwagin na ang wage board, isulong na lamang ang pagkakaroon ng National Wage Fixing Mechanism. Ito ang nakikitang solusyon naman ni Attorney Luke Espiritu para matulungan ang bawat manggagawang Pilipino na kinakapusang kita. Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, binigyan din ng tumatakbong senador na parte ng problema ang pagkakaroon ng mababang sahod ay ang wage board. At dapat umanang tanggalin na ito para makatanggap din ng nakabubuhay na sahod ang bawat Pilipino. Nako, kailangan buhagoy na yung mga wage board na yan. Bakit? Yan ang part of the problem yan eh. Kaya nga naging below the poverty threshold eh. Dahil yan sa mga regional wage board, tingnan mo na mga achievement yan. Pagyayabang ba nila yan? For 30 years na nandyan sila, na sila ang wage determination mechanism sa ating bansa. Bumagsak ng todo ang sweldo ng mga manggagawa. Below the poverty threshold, yan ba ay source of pride? Nakakaya yung regional wage board na yun. Dahil dapat yan buwagin. Dapat magkaroon tayo ng National Wage Fixing Mechanism. Buwagin ang mga provincial rates. Walang nakitang hoarding ang mga na-inspeksyong cold storage facilities ng sibuyas ng Department of Agriculture. Ito naman ang kinumpirma ng DA matapos natasan ang Bureau of Plant Industry o BPI na inspeksyonin ang lahat ng mga bodega ng sibuyas sa gitna ng mataas na presyo nito sa merkado. Kabilang sa inspeksyon ang cold storage facilities na nasa Metro Manila, Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Central Visayas.
Sinabi ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, karamihan sa mga naturang cold storage ay wala nang ang supply o halos paubos na ang stock. Sa kasalukuyan, ang inventaryo ng pulang sibuyas sa bansa ay nasa 500 metric tons na lamang. Ayon naman kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., inaasahan na tataas naman ang inventaryo sa paparating na peak harvest season ngayong Marso hanggang Abril. Nahaharap sa disqualification case ng Commission on Elections ang Construction Workers Solidarity Party List matapos akusahan ito ng vote buying. Apat na pahilang petisyon ni Mataas na Kahoy Mais Mayor at Batangas Gubernatorial Candidate Jay Ilagan. Inimok nitong COMELEC na i-disqualify ang CWS Party List matapos ang insidente noong February 13 sa Lipa City, Batangas, na kinasasangkutan ng first nominee nito na si CWS Party List Representative Edwin Gadjola. Kwento ni Ilagan, nagpa-games ang CWS Party List sa Barako Fest 2025 sa Lipa, kung saan namigay ito ng 3 brand new na mga sasakyan sa mga nanalo. Iginit ni Ilagan, may tuturing na paglabag sa election law ang ginawa ni Gadjola dahil pasok na sa 90-day campaign period o araw ng pangangampanya ang pag-games at pamamahagi ng premyo ng grupo, kasama na nga po ang 3 kotse. Magandang umaga, Pilipinas! 68 taong gulang na Filipino-Australian citizen at tagpang patay. Nasuffocate daw po ito dahil sa grass fire sa residential compound sa Abukay, Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Natagpuan wala ng buhay ang isang Pilipino-Australian citizen. Alas 2 ng hapon sa Barangay Salyan, Abukay, Bataan. Kinilala ito na si Silvestre Baluyot Ganak. 61 anyos, hiwalay sa asawa, may kinakasama at kasalukuyang naninirahan sa nabanggit na lugar. Sa initial investigasyon, pinaniniwalaang nasuffocate ang biktima dahil sa sunog ng damo sa lugar at bagya sa loob ng residential house sa tirahan nito. Ang natagpuang bangkay ay nadiskubre ng caretaker na si Jasmine Esteban Pader, 35 anyos, walang asawa at residente rin sa Barangay Salyan, Abukay. Sinabi na kinakasama ng biktima na si alias Edna, 59 anyos. Ang biktima ay may iniindang hika, diabetes at alta presyon. Hiniling ang SOCO team upang iproseso ang crime scene, habang ang mga tauhan ng Bureau of Protection Abukay ay agad ding rumesponde sa insidente. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Oy mga mamis po, pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, badikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self kung sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry? Sa Triple Stain Away Formula, tanggal ang matitindi mancha based on test sa chocolate, mud and Sebon cotton. Gawa po ito ng ACS. Lumarga na ang inaugural cash distribution para sa mga senior citizens sa ilalim ng Expanded Centenarian Act of 2024 na isinulong naman ni Senator Amy Marcos. Pinangunahan ng Pangulong Bongbong Marcos ang unang bugso ng distribusyon kasama ang kapatid na senador, ganyan din si Senator Bong Revilla sa Hirosol sa Malacanang. Ayon kay Senator Amy, isa itong makasaysayang tagumpay para sa ating mga lolo't lola dahil hindi na nila kailangang intiyan pang edad na 100 bago makatanggap ng insentibo mula sa gobyerno. Sa ilalim ng bago batas, lahat ng senior citizen ay makatatanggap ng 10,000 piso kada 5 taon simula sa kanilang pagtungtong ng 80 years old. Bukod pa niya ito sa 100,000 pisong cash gift na ibibigay sa kanila pagdating naman ng edad na 100. Isang pagkilala sa kanilang mahabang buhay at ambag sa ating lipunan. Sinabi ni Senator Marcos na malaking tulong ang cash gift para sa gastusing medikal, pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga senior citizen. Masayang nakibahagi nga si Senator Bong Revilla, principal author ng Republic Act 11982 o Expanded Centenarian Act sa isinagawang ceremonial at inaugural distribution ng cash gift para sa mga lolo't lola na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95. Pinangunahan ng Pangulong BBM ang makasaysayang ceremonial at inaugural distribution ng 10,000 piso sa mga senior citizen na umabot sa nabanggit edad. Ayon kay Senator Revilla, labis siyang natutuwa dahil sa wakas nagsimula ng ipamahagi ang cash gift sa mga lolo't lola na matagal ng panahon din niyang ipinaglalaban sa Senado.
Para kay Senator Bong Revilla, ito'y katuparan ng kanyang pangako na mabigyan ng munting regalo ang mga matatanda. Tiniyak naman ng Pangulong Bongbong Marcos na kasama sa prioridad ng kanyang administrasyon ang kapakanan ng mga senior citizens. Sa kanyang talumpati sa ceremonial payout sa ilalim ng Expanded Centenarian Act, sinabi ng Pangulo na patuloy na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan para mapabuti ang kalagayan ng ating mga lolo't lola. Kabilang na niya rito ang niligdaang batas na nagbibigay ng insentibo hindi lamang para sa mga centenarian, kundi para sa mga lolong umabot na ng 80 hanggang 95 years old. Pinatitiyak naman ng Pangulong Marcos sa National Commission on Senior Citizens na maayos na mapatutupad ang mga programa, kaya din ang mga serbisyo na tumutugon sa pangangailangan ng ating mga senyor. Ayon sa Pangulo, batid niyang marami pang kailangang gawin. Hindi lamang ang pamahalaan kundi ang buong lipunan para mas masigurong ligtas, maginhawa ang kalagayan ng ating mga senior citizen. They deserve nothing less than our love, our care, our protection, our respect, and our honor. Kaya gumagawa tayo ng mga hakbangin upang mas mapapabuti ang kalagayan ng ating mga senior citizen. Trentaydos na makalipas ang alas 4 ng umaga, Tacloban City Agriculture, tiniyak na mura naman ang abot kaya daw po ang mga presyo ng agricultural produce na ibibenta ngayong araw sa kadiwa ng Pangulo. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Tiniyak ng City Agriculture Office ang murang agricultural products na ibibenta ngayong araw hanggang sa Biyernes sa kadiwa ng Pangulo sa Plaza Rizal, lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ng Tacloban City Agriculturist Romelo Anadi sa isang panayam. Ayon kay Anadi na mga gulay, bigas at mga agricultural product ang ibibenta sa ng mga magsasaka. Nagkumpirma na lalahok sila sa naturang bintahan ng mga agricultural products katulong ang Department of Agriculture at National Irrigation Administration. May bigas naman ibibintang NIS sa halagang 29 pesos kada kilo para sa mga vulnerable sectors sa syudad. At rice for all naman sa halagang 34 pesos bawat kilo. Kaya nikayat ang mga residente sa Tacloban na samantalahin ang kadiwa ng Pangulo dahil mura at direkta ang mga produkto galing sa mga magsasaka. Samantala ngayong araw din sa bayan ng Palu sa tanggapan ng Philippine Coconut Authority, may kadiwa ng Pangulo rin na magbibenta ang National Irrigation Administration ng bigas sa halagang 29 pesos bawat kilo. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat Jimmy. O baka may mga importanteng lakad ho kayo, alas 4:34 na. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating baunin, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol, ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRE, tsabok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Travel ads ginagamit daw ng mga POGO operator sa bagong modus ng recruitment para sa iba't ibang bansa. Detalye ng balita mula kay Raymond Tedpaz sa RH28. Raymond, good morning. May bagong modus na ginagamit ngayon ng mga operators ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa bansa para makapag-recruit ng mga magtatrabaho sa mga scam hubs sa ibang bansa. Ito ay ang mga trouble advertisements sa social media nag-aalok ng libreng biyahe sa abroad gaya ng bansang Thailand. Ayon kay Senador Risa Hontiveros, kapag nag-sign in na ang isang recruit ay dadalhin nila sa mga scam farm sa bansang Cambodia. Sa katunayan, sabi ni Hontiveros, may 12 tayong mga kababayan ang naghihintay na ma-rescue sa scam farm doon. Isa sa kanila ay biktima pa ng rape ng isa sa kanilang mga boss sa POGO. Aminado ang senador na kahit dito sa Pilipinas ay napakahirap bunutin ang ugat ng POGO
dahil 9 na taon na silang nag-operate sa bansa simula nang sila ipapasukin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito si Senador Risa Hontiveros. May mga bago pa silang modus, no? Mga travel ads. Gunong travel ads sa simula. Pero sa mag-signify ng interest, parang pasasign in nila at i-recruit nila sa mga scam operations na pala. At meron na silang mga nabiktima, no? May 12 mga Filipino naghihintay pang ma-rescue sa Myanmar. Yung at least isa sa kanila ni-rape ng Chinese boss nila. So yung gender... Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Ibababa ang maximum suggested retail price ng imported na bigas ng 49 pesos per kilo simula ngayong darating na Sabado, March 1. Na magiging kauna-unahan simula ng may patupad ang MSRP, 6 na linggo na ang nakakaraan ng ibaba naman ito sa 50 pesos per kilo na marka. Yan man nilinaw ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na ang MSRP hindi patutupad sa buong bansa, sa halip ay gagawa ang Department of Agriculture ng mas marami pang surgical approach at patutupad lamang ang MSRP sa mga piling lugar sa Metro Manila, mga pangunahing lungsod at iba pang urban centers. Una nang ipinatupad ng DIA ang MSRP noong January 20 kung saan itinakda ang presyo sa 58 pesos per kilo. Habang may layuning mapababa ang presyo ng imported na bigas at sumabay sa bumababang pandaigdigang presyo. At maging sa desisyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na babaan ang taripa mula 35% at naging 15% epektibo noong Hulyo ng 2024. Bago na ipatupad ang MSRP, ang presyo ng imported na bigas ay na 5% broken ay nasa pagitan na ng 62 hanggang 65 pesos per kilo. Noong Enero, tinaya naman ni Secretary Laurel na maaaring kumilos pa ng mas mababa sa 50 pesos per kilo ang imported na bigas basta't manatili ang presyo nito sa pandaigdigang pamilihan na may maximum landed cost na $550 per metric tons para sa mga 5% broken rice. Maganda umaga, Pilipinas! Nagpaabot naman ng taus-pusong pasasalamat si Senator Bongo sa mga taga-suporta nito at tiwala sa kanya ng publiko matapos na pumangalawa sa February survey ng Social Weather Stations o SWS. Sa survey ng SWS na isinagawa mula Pebrero 15 hanggang 19, nakakuha si Senator Go ng 38% na voter preference, mas mataas kumpara sa 37% noong Enero at 32% naman na naitala noong Disyembre ng 2024. Nangako naman si Senator Go na kung papalarin at mabigyan ng bagong pagkakataong makapaglingkod sa bayan, dodoblehin niyang sipag sa pagsiservisyo sa kapwa Pilipino sa abot ng kanyang makakaya. Taos-puso ang aking pasasalamat sa patuloy na suporta at tiwala ninyo sa aking pagsiservisyo. Kung papalarin at mabibigyan ako ng bagong pagkakataong maglingkod sa bayan at maging representante ninyo sa Senado, lalo kong sisipagan ang pagsiservisyo sa kapwa ko Pilipino sa abot ng aking makakaya. Sipag, malasakit at more serbisyo ang maialay ko sa inyo. Dahil bisyo ko ang magserbisyo at naniniwala po ako na ang serbisyo sa tao ay serbisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:40 ang oras sa buong kabuluhan, tumaas naman ang election-related violence o makarasang naitala na may kaugnayan sa eleksyon. Ito ang observation ng COMELEC habang nalalapit na ang campaign period para naman sa mga local candidates. Sinabi ni COMELEC Chair George Garcia, karamihan sa mga election-related violence ay naitala sa mga probinsya ng Mindanao, gayon din sa Cotabato City. Tinukoy na ito ang naganap kamakailan lamang na may kandidatong namatay at may ilan pang nadamay. Dahil dito na makikipagpulong ang COMELEC sa pambansang pulisya para masiguro ang seguridad ng publiko habang papalapit ang 45 days campaign period para naman sa lokal na posisyon. Nasa 34 na partidong kandidato para sa midterm elections ang lumabag sa regulasyon ng Commission on Elections pagdating sa campaign material.
Dahil ito sa maling size ng poster o tarpaulin, hindi paggamit ng environment-friendly campaign materials at pagkakabit ng mga ito sa mga ipinagbabawal na lugar. Kabilang sa mga naturang partido o mga party list, ang Trabaho, AXIS, Solid North Party, Damper PTDA, APEC Manila Teachers, BH Bagong Henerasyon, Juan Aguila, Asenso Pinoy, 4K, Agri, Gabay, Pelreca, A-Teacher, Laang Kawal at TJP. Kasama rin dito sa mga violator, Tingog, Juan Pacman, Apat Dapat, Batang Quiapo, Magdalo, Nanay, Pamilya Ko, PPP, United Frontliners, Uswag Ilonggo, Ang Probinsyano, Abang Lingkod, LPGMA, OFW, Kalinga, KM Ngayon, Pinoy PM at Pinoy Workers. Dahil dito binigyan ng 3 araw ng COMELEC ang nasabing partido para alisin ang kanilang mga campaign materials at sino mang hindi susunod, hahainan na ng disqualification case ng COMELEC. Ayan ha. Campaign period pa lang, violator na. Diba? Saan ka naman bupulutin yan pag ganyang, diba? Paano mo naman pagkakatiwalaan ng mga kumakandidato pa lang lumalabag na sa batas? Maganda umaga, Pilipinas! Pasok sa Magic 12 ang 8 senatorial aspirants o candidate ng administrasyon sa pinakahuling survey ng Social Weather Station o SWS. Sa natos, kabilang dito sina Erwin Tulfo, Senator Lito Lapid, Pia Cayetano, dating Senador Panfilo Ping Lacson, dating Senator Manny Pacquiao, dating Senator Tito Soto, pasok din si Senator Bong Revilla at Makati City Mayor Abby Binay. Bigo namang makapasok sa top 12 si Senator Amy Marcos, pati na ang 2 kaalyado ng mga dating senador na sina Francis Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. Isinagawa ang nasabing survey mula Pebrero 15 hanggang 19 o ilang araw matapos magsimula ang campaign period para naman sa eleksyon sa darating na Mayo. Nahaharap sa pangalawang disqualification case ang senatorial candidate na si Congressman Erwin Tulfo. Inihain ito sa COMELEC ni na disbarred lawyer Bertini Catalunya Calsing at Diosdado Villar Calonge ng Graffrey Philippines Foundation Incorporated. Kabilang sa mga tinukoy na grounds para sa disqualification kay Tulfo ang 4 counts ng libel na may tuturing umanong moral turpitude o kasalanang labag sa standard ng lipunan at ng kanyang nationality. Kung matatandaan, may nauna ng disqualification case laban kay Tulfo at mga kaanap nito dahil naman sa isyu ng political dynasty. Tugon naman dito ni Tulfo, handa siyang sagutin ang nasabing petisyon, ginagalang niya ang kalayaan ng mga nagrereklamo at pinapaubayan niya na sa COMELEC ang pagdedesisyon. Si Erwin Hu kasi ay convicted sa 4 na libel cases. Pinagpapaliwanag naman ng Department of the Interior and Local Government si PNP Chief General Romel Marbil dahil sa pagdaan ng kanyang convoy sa EDSA Busway noong Martes ng gabi. Ayon kay Interior and Local Government Secretary John Vic Rebulla, wala siyang ideya sa pagdaan ng convoy ni Marbil sa busway pero sinasabing kukumpirma niya ito sa Top Cap at aalamin ang pangyayari. Kinumpirma naman ang kalihim na ipinatawag niya sa isang pulong si Marbil kaugnay ng operasyon ng pulisya sa estudyanteng dinukot sa Taguig. Pero nilinaw niya na wala siyang direktiba na dumaan si Marbil o ang sino man sa mga opisyal ng pulisya sa busway. Una nang sinabi ng PNP na ang pagdaan ng convoy ng pulisya sa EDSA busway ay bunsod daw ng isang security emergency. Kasunod nito, nanawagan din si Remulla sa mga opisyal at mga pulis na huwag nang dumaan sa busway. Wala niyang sasantuhin ng mga otoridad kahit pasahanin ng pulisya na maaaring imbestigahan dahil sa pag-abuso sa kapangyarihan kaugnay ng paglabag sa EDSA busway. O kasi naman, tinukoy naman doon sa guidelines kung sino lang talaga ang pwede dumaan sa EDSA busway. Maganda umaga, Pilipinas! Dinipensahan naman ni PNP Chief General Romel Marbil ang pagdaan ng convoy ng ilang senior officials ng pambansang pulisya sa EDSA busway. Paliwanag ni Marbil, may emergency kaya dumaan ang mga ito sa busway dahil kailangan dumalo ang mga opisyal sa isang closed-door meeting sa Campo Crame kaugnay ng isang mahalagang operasyon. Bagamat iginagalangan nila ng mga tauhan
ang DOTR Special Action and Intelligence Committee for Transportation, mahirap anyang magkaroon ng koordinasyon lalo na kung ito ay emergency. Masarma rin umano ang loob ni Marbil kung bakit inilabas pa ang plaka ng mga sasakyan na kasama sa convoy at iginiit na dapat nirespeto ang privacy ng nahuli. Katiwiran pa ng PNP Chief, may guidelines naman ang DOTR na pwedeng dumaan ang mga sasakyan ng PNP sa EDSA busway lalo na sa panahon ng emergency o dili kaya ay may mga national issues. Maganda umaga, Pilipinas! They are above the law. Ayan. 46 na makalipas ang alas 4 ng umaga, kasong rape na isinampa ni Sandro Mulak laban sa dalawang independent contractors. Sinimula na ang pagdinig. Detalye na balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Tuloy ang kasong rape through sexual assault na isinampa ni Sandro Mulak sa dalawang independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ibinasura kasi ng korte ang motion to quash na isinumite ng kampo ni na Cruz at Nones, kaya itinuloy na ito sa arraignment na kung saan ay nag-plea sila ng not guilty. Kaya masaya ang mag-amang Nino at Sandro Mulak dahil sa magsisimula na ang pagdinig ng kasong isinampa nila. Kahapon ay hininga namin ng statement ang kampo ng dalawang independent contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Ang sabi ng legal counsel nilang si Attorney Maggie Abraham Garduque, we filed also a motion to quash the information before the RTC for the crime of rape through assault, and we received the resolution of the court yesterday denying it. Instead of filing a motion for reconsideration on said resolution, we decided to just proceed with the arraignment and pre-trial today so we can fight the case on the merits. In today's arraignment, my clients entered the plea of not guilty. Ang sabi pa ni Garduque, in a criminal case, the burden is on the prosecution to prove the guilt of our clients beyond reasonable doubt. That is what we are going to see in the subsequent hearings, which are the hearings for the reception of evidence for the prosecution. Kapag wala o di sapat ang ebidensya ng prosecution, the presumption of innocence maintains and they should be acquitted. And ito ang stand namin sa defense from the start, and the accused are both innocent of the crime charged, kaya nag-plea sila ng not guilty. End of quote. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultamayo. Ano ba itong ultamayo? Ang ultamayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po kwentong kutsero, hindi testimonial, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultamayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent po nito na pagpasok sa ating katawan, ina-activate po ng postbiotic o ng ultamayo ang PDC o yung plasmacytoid dendritic cell. Yun po yung commander ng ating immune system. Yun ho naman ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Na-achieve na natin ang magandang tulog para malabanan ng puyat, pagod at stress. At syempre, pagka lumakas po ang ating immunity, nalalabanan po nito ang iba't ibang mga sakit. Lalong-lalo na ngayon, usong-uso na naman ang iba't ibang uri ng waterborne diseases. Ang ilan lamang ho yan sa mga benepisyo ho ng ultamayo. Ngayon, kung meron pa ho kayong mga tanong, lalong-lalo na yung mga senior citizen natin, pwede ho kayong mag-text sa 0917-110-6580. Meron pong mga medical excerpts na nakastambay ho dyan. Ang ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Pero wag natin kalimutan, ang ultamayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:50. Sa ima sa mga suki natin dyan po sa Japan, magandang umaga po sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Ganyan din syempre yung mga Pilipino dyan po sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, at iba pang mga bahagi po ng Asia. Pero syempre, batiin din ho natin ang mga Pilipino dyan po sa Middle East. Magandang umaga din sa mga Pilipino dyan po sa Estados Unidos, Evan Lang, dyan po sa Las Vegas, Nevada, dyan po naman sa San Diego, California. Syempre, nandyan pa rin ho. Maagang gumigising, nakatutok ho sa atin tuwing hapon, mga bandang hapon
hapon na ngayon Diyan po sa San Diego, California, ang ating Midnight Singers. Si Sir Manny, Tita Cora, Sir Jun Dambao, Tita Lloyd, Sir Art at saka si Tita Linda. Sila po yung ating mga Midnight Singers. Maganda umaga, Pilipinas! Nakapauwi kayo ng Pilipinas, wag na hong magpasalubong na imported na tsokolate dahil meron po tayong tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magdaniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess naman para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 barrels din po ang tangerine chocolate. Ang mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya ang binibida ho ng mga taga Quezon may sarili ho silang produktong maipagmamalaki. Meron silang sariling branda ng tsokolate. Yan po ang tangerine chocolate. Sabi po naman ni Dr. Helen Tan, sino ba namang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, ang tinutulungan natin ay hindi lamang ho ang ating magsasaka, kundi higit sa lahat ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, 100% gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga naman kay Governor Joanna Valencia dyan sa Oriental Mindoro. Ayan, sa mga taga-Ormin, may malapit ng solusyon sa inyong matagal ng problema sa kuryente. Oy, alam ba ninyo, birthday din ngayon Direct Ginger Katabuy. Mag-i-sponsor daw ng breakfast ngayon si Jen Saberjaga dyan ho sa Net25 Birthday ngayon ni Sir Jen ni General Saberjaga lagay ba naman dyan ka lang magpapakain, dapat dito rin. Ka-birthday niya naman si Madam Echu Villanueva. Ate Echu, kumusta ka na Happy birthday. Hindi halatang 40 years old na si Manay Echu, Happy birthday. Meron pa isa nagbe-birthday din. Ito naman suki ng mga magaganda, si Dr. Jen Ortiz. Dr. Jen, happy birthday. Sana nga po marami ka pang mapaganda, lalong-lalo na yung mga lumalaban sa iba't ibang mga beauty contest. Ganun pala ngayon. Bibihira na ang lumalaban sa mga beauty pageant na walang inareglo. Sabi nga nila, kung may pera ka at nyet pa ka pa rin, kasalanan mo na. Buti nila ako lahat original. Bakit? Kung may gumawa ng doktor dyan at ganyan pa rin, kawawa naman yung doktor, mawawalan siya ng kliyente. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Muling iginiit ng bagong upong Transportation Secretary na si Vince Dizon na hindi aalisin ang EDSA busway. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, binigyan din ni Secretary Dizon taliwas sa ulat na pagpapatigil sa operasyon ito, plano pa nga nilang ayusin, pagandahin ang serbisyong naibibigay ng busway sa mga commuter. Kabilang na niya rito ang pagtatayo ng bagong bridgeway para mas maging accessible ang mga stasyon ito sa mga mananakay. Kailangan paspasan natin, gumawa tayo. Dapat bawat stasyon ng busway dedicated para hindi na sumasabay. Na-imagine ko yung dami ng tao. Grabe ho. So tatlo po yung stasyon na yan, Ortigas, Santolan, tsaka Kamuning. So diyan po naghahalo. Ayun. Teka nga pala, baka nakikinig ngayon yung mga kasamahan ni Secretary Vince Dizon. Meron ho kayong meron dumidikit-dikit sa kanila na dating mayor ho sa lalawigan ng Quezon, bayan ng San Narciso. Tukuyin na natin si Mayor Alan Yap. Asawa pala ito ng mayor. May asawa siya ng mayor ng San Narciso, Quezon. Kung yung natatandaan, naibida ho natin to na sangkot ho sa pamumutol, illegal na pamumutol ng mga puno ng nyug. Diyan po sa isang dinevelop na beach resort. Sinampahan ito ng kaso ng Philippine Coconut Authority. Ngayon, pakita nga ninyo yung yan. Isa dyan ay yung pong asawa ng mayor ho ng San Narciso, Quezon, si Alan Yap. Pero ngayon, kumakakandidato naman daw po ito na vice mayor.
Ayun, ha? Sek, ingat po kayo. Magandang umaga, Pilipinas! Baka ipahamak ko kayo niyan. Samantala, dapat alisin na sa bansa ang umano'y mga linta at mga estapador na mga manpower agency kung ito naman po ay galing sa senatorial candidate na si Attorney Luke Espiritu sa Bakit Ikaw, the DZRH job interview. Ayon kay Espiritu, walang silbi sa ekonomiya at productivity ang mga ito kung saan 80% ng mga manggagawang kontraktual ay nasa ilalim ng manpower agency. Majority dito like 80 to 90% ay kontraktual. Mga manpower agency kuno ang kanilang employer. Mga manpower agency na simpleng mga linta. Walang silbi sa ekonomiya, walang silbi sa produksyon. Matagal nang mainit ang aking dugo sa mga manpower agency. Alam nyo ba, Lakay, ang mga manpower agency, Opo. mga estapador yan Ay, magandang umaga po sa mga taga-Antique. Kahit mga edad 70, walang namamatay. Dapat nakarehistro ka, oo. Ay, magandang umaga din ho sa mga taga-BIR, ha. May tanong dito, bakit daw ganun? Pag nag-update ka na account mo ng TIN sa BIR, ang tagal-tagal bago sumagot. Ano ha? Umasa pa ho kayo, ano ha? Oo nga naman, bakit ganun daw ho yung sitwasyon? Ang gusto mo lang naman makapagmayad ng maayos, ano ha? Di magandang umaga ho sa mga taga-BIR. Ang tataka pa ho kayo, bakit hindi ho sila nakakakota? May ganyan nga hong klase ho ng mga problema. Alam po ninyo, isa pang matinding problema, hindi naman ho kasi qualified yung ilan ho sa mga inilagay sa pwesto. Halimbawa, dito sa isang RDO, dito po sa Metro Manila, ang requirement po dapat CPA o lawyer. Hindi siya CPA, hindi siya lawyer, hindi nga nakakakota. Tapos, ang dami naman mga tanggapan din alang mga assistant RDO. Oo. Kaya yun, hindi rin ho nakakakota. Oo. Ay, sus, may ginoong buhay ito. Kailan ba masisilip ito ni Secretary Ralph Recto? Uy, congratulations nga pala kay Justice Amy Lazaro Javier, ha? Kita ho ninyo, nanggagalaiti talaga ito sa pagdepensa po sa budget ng ano tawag dito, ng PhilHealth. Mamaya, Ivan, pakiready mo nga yung yung paliwanag doon sa oral argument ni Justice Amy Lazaro Javier. Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo po ay naghahanap ng magandang investment opportunity, nandyan pa rin po yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang down payment. Pwede pang gives, pwede pang hulugan. Ang tinutukoy po natin ay may proyekto ng Westchester Realty, dyan po sa Central Luzon, yung Sibera Mabalacan, Sibera Bacolor at saka sa Mira. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. At nasa loob din po ng township ang eskwelahan, simbahan, palengke, grocery store, pati munisipyo. Ilan lamang ho yan sa mga amenities ng mga proyekto ng Westchester Realty. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ang sabi nga ni Malu Cabral, yung anak niya nakatira doon, hindi na mo problema kahit malakas ang ulan. Bakit ho kanyo hindi binabaha? Magandang umaga, Pilipinas! Si Rhea Torres mula sa Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Rhea. Good morning. Yes po, good morning po Sir Angel. Good morning po sa ating mga taga-subaybay sa magiging lagi po ng panahon natin ngayong araw. Sa kasalukuyan po ay wala naman tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating area of responsibility. Ngunit asahan pa rin po natin yung mga pag-ulan sa ilang bahagi po ng Mindanao, gayon din ng Visayas ngayong araw dulot po ng epekto ng easterlies at yung amihan naman po ay nakaka-apekto pa rin sa may bahagi ng Luzon. Mararanasan po yung mga kalat-kalat mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa bahagi po ng Caraga, Davao Region, Northern at Eastern Samar, gayon din sa Southern Leyte, Camiguin, Misamis Oriental at Misamis Occidental. Ngayong araw po yung dulot ng epekto ng easterlies at mga light rains naman po, may hina mga pagulan at o mga pag-ambon ang posibleng maranasan sa may bahagi naman ng Cagayan Valley,
Cordillera Administrative Region, gayon din sa Aurora. Dito naman po sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng Luzon ay magiging maaliwalas pa rin po yung panahon. May mga posibilidad lamang ng mga panandalian na may hinang mga pagulan o mga pag-ambon dulot po ng epekto ng amihan. And possible naman po yung generally fair weather conditions sa nalalawing bahagi ng ating bansa. Ngunit may mga tsansa pa rin na mga isolated na thunderstorms, especially pagdating po sa hapon o sa gabi. Wala po tayong nakataas na gale warning sa anumang dagat baybayin po ng ating bansa, kaya malaya po makakapalaot yung mga kababayan natin na may mga maliit na sakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang po sa mga plano pumalaot sa silangang karagatan ng Visayas at Mindanao dahil posibleng maranasan ang katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Yan ang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Maraming salamat, Rhea Torres, mula po sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka may mga importanteng lakad na ho kayo. Magbaon din ho ng proteksyon laban ho sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCR reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Umabot sa mahigit 2,500 ang nasaway dahil sa sakit sa puso sa Davao City nitong 2023. Sa datos ng Department of Health, nangunguna pa rin ang heart disease sa mga pangunahing sanhi ng pagkamatay sa buong rehiyon mula pa noong 2022. Pumapangalawa naman ang cerebrovascular disease, pangatlo ang hypertensive disease, sinusundan naman ang diabetes. Sa record naman ng World Health Organization, 80% ng mga nasasawi sa cardiovascular disease ay inatake sa puso o kaya ay na-stroke. At kadalasan daw pong nangyayari ito kapag araw po ng Lunes. Binigyan din naman ng Comadrona Party List ang pangangailangang iprioridad ng gobyerno ang pag-i-invest sa workforce para sa national resilience. Ayon kay ang Comadrona Party List First Nominee Attorney Arnel Gobalia, kailangan ng kagyat na aksyon dahil sa pagtaya ng World Health Organization, lolobo pa sa 10 milyon ang kakulangan ng global health workforce sa 2030. Mas nakababahala niya rito na ang pinaka-naapektuhan ng shortage ay ang mga low at middle income country kabilang ang Pilipinas, kaya't lalong nahihirapan ang mga mamamayan na makakuha ng kinakailangang serbisyong pangkalusugan. Marami sa ating mga graduate ho ng mga medical program napipilitan naman mag-abroad dahil ang mura ho ng sweldo. Binigyan din pa ng Comadrona Party List ang kakulangan ng health worker ay nagpapatas din ang kahinaan ng isang bansa sa epektibong paglaban sa mga pandemya at maging sa mga natural calamities. Bukod sa taas sahod at benepisyo, naniniwala ang kinatawan ng Comadrona Party List na kabilang sa mga kinakailangan tutukan ng pamahalaan ang pagpapalakas sa government scholarship para sa mga aspiring doctors, nurses at allied health professionals, lalong-lalo na sa mga underserved na mga rehiyon. Kailangan din na niya ng long-term strategy para sa health workforce planning na layong masiguro ang mataas na antas ng pagsasanay at manatiling sapat ang health professionals na tutugon sa mga pangangailangan ng bansa. Maganda umaga, Pilipinas! Alam po ninyo nitong mga nakaraang araw, di ba ibinida ni Attorney Di Malanta ng ERC ni Chairman Di Malanta na isa ho ang rumblon sa mga model pagdating ho sa utilization ng renewable energy. Yan, ha? Kasama ho natin ngayon si Mayor Guard Montojo ng Romblon. Hindi naman ho tayo makakasuhan dito ng electioneering. Bakit to kanyo? Alang kalaban to. Walang naglakas loob na bumangga kay Mayor Guard Montojo dyan po sa bayan ng Romblon. Mayor Guard, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Kong Angel.
morning at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa umaga sa programa mo yun. Ay, di, lalong-lalo na kay Ma'am Bing Solis dyan sa Romblon, ha? Oo, kay board member Bing Solis. Nakahook up. Kasama kami kung kahapon kasi nagbigay din kami ng financial assistance ng cash incentives doon sa mga nag-golden wedding at nag-diamond wedding dito sa Romblon po. Ikaw naman, malayo ka pa dun eh. Bata, sila Migs. Wala pa, hindi pa kaya. Oo, malayo pa. Pa lang kami ni Mrs. Ilan? 30? 31. 31. Oh. Opo. Ay, yung panganay mo, ilang taon na yon? 31 na rin. Ganun? Oh. Si Migs bang panganay mo? Hindi, si Migs po ang bunso. Bunso si Migs. Pero buti na lang, mana sa nanay, ano ha? Opo. Buti na lang, mana kay Mrs. Anyway, may regard kaya kami napatawag sa inyo. Binibida ka kasi. Binibida kayo ng ERC. Doon sa utilization ninyo ng wind, solar, at hydro, ano ha? Gaano karami ang renewable energy source ng kuryente nyo dyan sa Romblon? Yung Kong Angel, yung mini hydro ay nasa Sibuyan Island. Okay. Sa Sibuyan Island siya. So doon nag-ooperate yun, 1.3 megawatts. Yung sa mini hydro doon. Tapos dito sa Romblon sa bayan ko, meron akong 3 windmill. Wow. Bali 300 kilowatts yung isa, so yung 3 is 900. Tapos sa isang Pardes Island, Barangay Corito, which is Cobrador Island, Barangay Cobrador, it was the project yun ng Asian Development Bank, binigay sa Romelco, 30 kilowatts naman yun. Tapos mayroon kaming 4 na covered courts na programa rin ng Romelco, ng electric cooperative namin, na nilagyan nila ng solar rooftop. 50 kilowatts naman yon. Okay ha, teka ha, para lang baka sabihin naman nila hindi man lang ako nag-research ha. Ito ho yung power generated as of January 2025. Yung sa Katingas hydro capacity 1.350 megawatts siya. Nakapagpuproduce ito ng 9,370 kilowatt per hour generated. Tapos yung windmill, ilang mill ito yung binabanggit mo kanina, Mayor? 3 windmills. 3 lang, 3 poste? Oo, 3 siya. Bakit? 3 lang pero nakakapag-produce ng 900 kilowatt? Bali yung isa kong Angel is 300. 300 yung isa. Okay. Bali yung 3 is 900. Okay. Tapos doon naman sa Cobrador, solar hybrid Cobrador, 30 kilowatt naman ang napoproduce nito. Baka lupit ha? Oo. Tapos itong rooftop, solar rooftop, ito, nasa mga bahay-bahay? Hindi po, sa mga covered courts po ito. Covered court. Barangay lang. So far, 4 pa lang na barangay ang kakabitan ng electric cooperative namin. And I think madadagdagan pa ito in the near future. Yung mga bahay, Mayor, yung households, wala pang naglalagay ng mga solar system nila? Meron din kong Angel, pero ang isa dito yung foreigner na nandito sa amin. Ang lalaki is European, tapos ang asawa ay taga Pampanga. Dito na puro rin solar yung yung bahay nila. Anong incentive ang binibigay ba ng LGU at napaka-attractive sa kanila na mag-invest diyan? I don't know din dito sa partner kong Angel, pero nang sabi nito sa akin, they have been all through the Philippines, pero ang napili nila ang Romblon Nandito mag-stay, dito bumili ng property. Hindi, pero itong ibang mga nag-invest diyan, yung wind, yung hybrid solar, may programa bang LGU? Yung sa Cobrador kong Angel, nagulat lang din ako niya kasi nilapitan ako ng Asian Development Bank noon. Siguro mga 10 years ago pa yan.
nagulat lang din ako without even us asking from them. Basta nagpunta lang sila, willing daw ba kayo na magkaroon ng ganito? Sabi ko, natural, bakit ako hindi? So, we coordinated with the electric cooperative at saka nalagay yung solar power doon sa Cobrador Island. So, naunahan kami yan sa Pilipinas. At hindi ko rin malaman kung bakit kami yung napili ng Asian Development Bank. So, mas murang... Very particular yung ADB na ang pinili nila ay yung Cobrador Island. Gaano ba kalayo yung Cobrador sa mainland? That is about mga 45 minutes by boat. By boat. Tapos paano nagtatransmit ng may cable? May underwater cable? Wala po. Ang merong underground cable kami or underwater cable yung medyo malapit na dalawang island barangays ko, yung Logbon sa Kaalad. Pero itong Cobrador na medyo malayo nga, yun may solar doon saka may power generated din. May doon. May generator kami. 24/7 ang operation? 24/7 po. 24/7. Magkano ang charge nila? Po kasi kung Angel, Oo. ang solar power doon sa Cobrador, kinumpute namin o kinumpute ng electric cooperative kung ilan yung ma-generate niya at nung nag-operate na, ang daming binili ng mga appliances ng mga tao. Kumulang, kaya back up pa rin kami ng generator. Hindi, magkano per kilowatt hour ang lumalabas? I'm not so adept with it. Pero mas mura. Mas mura. Mas mura. O nga, kasi initial investment lang ang gagawin mo, tsaka yung magiging additional cost, yung distribution line, di ba? Opo. Renewable nga eh. Okay. May mga naka-pipeline pa na ipapagawa kayo? Mayor? Sa Romelco ngayon, so far sa ngayon po wala pa. Wala Pero pa. yun nga, yung dalawa kong nearest barangay, operated siya by under water cable. Teka muna, balikan ko lang yung tanong. May incentive kayong binibigay sa kanila, ang LGU? Meron ba silang perks pagdating sa pagbabayad ng tax? Meron ba kayong subsidy na binibigay para sa kanilang operation? What do they get? In fact, pinaplano pa lang po namin kasi hindi naman siya ganun talaga. Ang source namin dito ng gaya ng windmill po ay hindi siya ganun ka ginagamit talaga pag talagang kinukulang lang kami. Okay. So, saan pa rin ang main source nyo ng kuryente? Ang pa rin, power barge pa rin. Power barge pa rin. So, ganon dependency ninyo sa power barge? Malaki rin, Sir Kong. Malaki rin. Pati may may land base pa rin, saka yung barge. Talagang lang ito, pag pinulang lang talaga. So, more investments pa siguro, Mas marami pang... Kaya nagpaplano rin kami ng GM ng Romelco kasi ang water source namin dito okay din. Parang palak din namin maglagay ng mini hydro. Inaano lang namin kung sino yung magiging financer. Teka muna. Kaya siguro wala namang kayong kalaban dyan dahil maganda yung operasyon. Tsaka mukhang maganda peace in order. Di ba? Para sa isang LGU, sa isang investor na tingnan yung isang lugar, unang component na hinahanap doon, peace and order. Opo. Maganda peace and order dyan. Siguro kung Angel, you have been a witness naman kasi you have been here in Romblon. Alam mo naman, kahit ako rito, wala akong bodyguard eh. So siguro mas takot ka na the peace and order. Mas takot ka doon kay Mrs. Kaysa... Siyempre. Yan. So, alam mo, yun ang isa sa mga component talaga para pumasok ang mga investor. Kailangan tahimik, tahimik yung lugar. Ano pa rin bang main source ng income ng mga taga-Romblon? Siyempre po, yung marble nandyan pa rin at saka yung sa fishing industry namin. Okay. Medyo alarming nga ngayon kung Angel yung sa fishing industry namin. I don't know if you're aware of it na may nag-file ng yung Mercader Fishing Corporation. Mm-hmm.
against the Department of Agriculture, BFAR. Dahil doon sa hangganan ng pangingisda nila, yung municipal water. Ng municipal waters. It was declared unconstitutional by the Malabon RTC, which eventually affirmed by the Supreme Court already. Oo. So ang nila doon ngayon, ang ruling ng Supreme Court, pag 13 meters lang ang lalim ng dagat mo, pwede na kaming pasukin ng commercial fishing boats. Oo, nga ha. Yun na lang ang main at saka ang dami kasing unspoiled na area diyan sa Romblon, Mayor Guard, ano? Kaya talagang attractive ito sa mga mga lalaking barko. Oo. Apektado po kami lahat doon. Lahat po ng LGU na at lahat ng LGU na may municipal waters. Oo. As per Supreme Court ruling, unconstitutional na yung 15 kilometers. So pwede kami pasukin anytime. So talagang medyo nag-ano kami. And siguro medyo ring rin ang Department of Agriculture kasi sa Malabon RTC pa lang, hindi sila nag-file ng motion to include all the necessary or real parties in interest. At tapos ngayong na-affirm ng Supreme Court, parang ngayon pa lang sila kumikilos. Humingi sa amin ng tulong. Kahit kami rin, nagulat din kami kasi because we are not aware of the case filed against BFAR. Hindi, baka naman po pwedeng anyway, may kalaban ba si Kong Budoy? Wala. Token. Hindi masyado. Oo, marami yatang lugar dyan sa Romblon tapos ng eleksyon Bali naman kaming mayors Kong Angel na walang kalaban. Siya, sige. Anyway, good luck at saka alam mo ninyo, isa sa mga dahilan kung bakit dinadayo po ang Romblon dahil sa turismo. 'Di ba? Yung inyong mga tourism sites, yung mga dive sites niyo diyan. Oo. Anyway, Mayor, again, akala ko kaya ako naghahanap kami ng iba pang mga katwiran other than peace and order. Baka ako may mga magagandang incentives kayong inaalok dito sa mga kumpanya, kaya naglalagay sila ng mga renewable energy projects dyan. Pero sabi nyo nga, pinag-aaralan pa kung ano yung maibibigay sa kanila para mas maging attractive. Hindi pa talaga siya ganun and kung talagang namin na talagang pinapakinabangan na namin ng gusto, lang siya pagkulang pagkulang yung energy namin sa namin ginagamit. Siguro in the near future we will also give incentives to those mga ganitong program ng electric cooperatives. Kasi bagay malayo din kasi ang Romblon sa mainland Visayas, Opo. Malayo din. So kinakailangan mo mag-invest pa rin sa cable kung halimbawa yung excess production gusto nyong ibenta. Oo. Sige. Good luck, Mayor, ha. Maraming salamat for accepting our call. And again, congratulations. Sabi ko nga, kung hindi magandang patakbo ng isang lokal na pamahalaan, hindi ito papasukin ng mga investor at saka malamang lagi kayong may kalaban. Diyan sa inyo wala nang laban. Thank you, Mayor. Magandang umaga po. Si Mayor Gerard Montojo ng Romblon. Magandang umaga, Pilipinas! Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Roaming Team. Ang grupo ni Sherwin Alparo ay nandyan po sa Barangay Palatiu, Pasig City. Ayan Sa mga taga Barangay Palatiu, Pasig City, lakasan ninyo ang inyong mga radyo, telebisyon. Baka kayo pong mahuli ni Sherwin Alparo. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:20 ang oras sa buong kapuluan, nagpahayag ng suporta ang PDP laban senatorial candidate na si Atty. Jimmy Bondoc sa pagkwestiyon ng public health expert na si Dr. Tony Lechon sa zero subsidy ng Philippine Health Insurance Corporation. Inihain ito sa Korte Suprema. Ayon kay Atty. Bondoc, hindi ito usapin ng politika, kundi tungkol sa kaligtasan at kapakanan ng bawat Pilipino na nasasakripisyo sa loob ng maraming panahon. Ang kawalan anya ng subsidiya ng PhilHealth sa ilalim ng 2025 national budget ay seryosong banta sa sistemang pangkalusugan, lalong-lalo na sa milyon-milyong mga mamamayan na umaasa rito para sa kanilang medikal na pangangailangan. Punto pa ni Atty. Bondoc, mahalagang tandaan ay tinatakda ng konstitusyon na dapat siguraduhin ng Estado na nabibigyan ng dekalidad, abot kayang serbisyong medikal ang sambayanan.
Sinabi din ni Attorney Bondok na kagaya niya na isa ring abogado, ang pagiging unconstitutional ng inaprobahang pambansang budget ng Pangulong Bongbong Marcos para ngayong taon. Mamaya makakausap natin si Dr. Tony Leachon, ano ha? Pero again, congratulations po kay Justice Ami Lazaro Javier. Nakita ho doon kung paano ho makipag-argumento ang isang batikang abogado. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, alam ba ninyo na itong makakausap natin ngayon, ang ginagamit ay solar-powered radio. Lupit ha! Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Sino yan, Sherwin? At paano mo nalamang solar-powered? Nako, Angelo, tignan mo naman yung kanyang radyo. Meron yung mga may power cell. Solar power cell. At tignan mo naman yung bahay niya. Tignan mo. Blanco, di ba? Walang ilaw. Ang ilaw. Hindi maling walang ilaw, basta may radyo. Tignan mo yung radyo na. Teka, lumayo ka. Nagpipidback. Yan ang pinakikinggan nyo araw-araw, Kuya Angel. Ang pangalan po niyo? Danila Lupis Santa. Nanay Leonila. Tignan mo, may echo kayo. Hinangin nyo ng konti yung radyo nyo. Oo. Ayan, oo. Sobrang Romero Peket, talagang solid na tagapakinig ng DZRH. At nanay, matagal na kayo nakikinig sa radyo? Matagal na po. Mga ilang taon na ho? Mga hindi lang po buhat nung yan. Kabataan nyo pa? Opo. Unang panahon pa, Kuya Angel, panahon ninyo. Oo. Nay, ibig nyo sabihin. Nay, ibig nyo sabihin. Ayos po ako. Oo, ibig nyo sabihin matagal na kayong fans ni Sherwin Alparo? Oo, ilang taon nyo na napapakinggan si Sherwin Alparo, Nay? Nay. Wala sa pakialam doon, Sir Angel. Sige, bigay mo na 1,000. Naghihintay na si Doc Tony. Sino pa po rito mga announcer pag umaga? Angelo Palmones. Ang katunayan dyan, meron pa silang mga lumang sticker dito ng dati mong himpilan. Ganun ba? Wala pa tatlong araw nakikinig sa kabila hanggang lumipat ka. Lumipat na rin sila. Dahil yan, meron kang 1,000 pesos, nanay. Maraming salamat po. Dagdag puhunan ko din po ito. Ano bang kabuhayan niyo po? Ito po, naghahanap buhay lang po ako ng balot Pinoy. Balot Pinoy? Yung balot Pinoy. Pinapakita yung sticker ng isa. Pinapakita ko pa yung sticker ng kabila. Salamat po sa inyo. Ako araw-araw nakikinig ako. Tatapalan ko po yung nakalagay na sticker. Tatapalan ko po ng sticker namin, ha? Maraming salamat po. Nasa DZRH ako, Nay. Ako nilabas ko ito kasi natira tapos pinagawa ko sa anak ko nagulat siya. Kasi napuntahan daw natin siya. Yung kabilang isa siya, di siya napupuntahan. Kaya dahil yan, dadagdagan pa namin sa regalo. Kaya naman, pero naman, DZRH Grocery! Salamat po, DZRH! Tulad niyo po akong tagahanga. Huwag nyo lang pakikinggan sa kabila, ha? Itako nyo na yung radyo nyo dyan, ha? Ayun na, siya panatang makabayan na si nanay. Pinataas na ng kanyang palad. Okay. Ayun, nangangako na siya. Nanay Leonila, ako maraming salamat po sa inyong patuloy na pagkikinig sa DZRH. At siyempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging tumutok sa DZRH. Baka kayo na susunod nating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. Aris number 6, Sherwin Batalvaro, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tutok lang! Tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo!
Si Dr. Tony Leachon, kasama na ho natin, siya ho yung pinakahuling nag-file din ho ng petisyon laban po sa kawalan ho ng budget ng PhilHealth sa 2025 General Appropriations Act. Dr. Tony, kumusta na po kayo? Magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Angelo, at saka sa lahat na nakikinig sa inyong programa. Umaga po sa inyong lahat. Meron ba kayong bagong argumento pang inilalatag bukod doon sa mga argumento na nakahain ngayon sa Korte Suprema? Kasi nagpapatuloy na ngayon yung sinasagawa na ngayon yung mga oral arguments sa Doc Tony. Yung oral arguments sa Korte Suprema noong February 4 at saka February 25, para po yun doon sa diversion po ng PhilHealth na 90 billion. Kung maalala nyo, last year, February 2, 2024, ang Department of Health nag-release ng Circular 003-2024. Tapos, nag-remit po sila sa National Treasury April 2024. Tapos, hanggat gumigil na po, nag-umpisa ho sina Senator Coco Pimentel. Tapos, nung sina Justice Carpio na nagpetisyon, kasama ho si former Ombudsman Conchita Morales, Shelo Magno, at sina Commissioner Heidi Mendoza, nag-TRO ang Korte Suprema ng November 2024. At nag-oral argument February 4 at February 2025 hapon. Ako naman po nag-iisa, nag-file po ako sa Korte Suprema para po ideklara yun pong 2025 GAA, General Appropriation Act, na unconstitutional. Illegal sa akin yun at saka immoral kasi binabiolate niya ang dalawang existing Republic Act. Ang una ho yung Republic Act 10351, yung syntax law, na nag-allocate po ng kita po para sa tobacco at alcohol, 80% yan para sa PhilHealth. Ang isang batas na binayolate nila ay yung Republic Act 11223 o Universal Act of 2019 na dapat magbibigay ho sa atin ng increased benefit packages, reduce yung member contribution or premium, at lower ho yung burden natin sa binabayaran, yung out-of-pocket expenditure. E ngayon, by giving zero subsidy sa PhilHealth, kumukontra ho yan sa dalawang Republic Act. At yan ay anti-Filipino, anti-poor. Kasi kung zero subsidy, kinukuha natin ang pondo sa syntax funds, hindi nila binigay. Ngayon, direct contributors, yung mga kinakaltas ng 500 pesos kada buwan, dapat magbibigay sila from the GAA, yung syntax funds, hindi nila binigay, na dapat yun ang magbibigay para for the indirect contributors. Ay, sino indirect contributors? Senior citizen, number 1. Number 2, yung disabled. DWD. Number 3, indigents. Oo. Diba? At saka yung mga poor piece. Yan ho, umaatikabo yung mahihirap 40 million na population. At 56 million yung titira. So almost 100 million ang dinideny nila. So ano yung government counterpart? Wala. So the direct contributors ang sasalo, mag-carry ng percent ng social health insurance, which is unfair. Okay. At kaya yung atin yung binabayaran na out-of-pocket according to the World Bank data ay tayo po ay 46%. Pangatlo tayo sa pinakamataas. Samantalang yung Thailand na ating kasama lang ay 9% na lang. Pag na-hospital ka kunyari or 1 million ang bill mo, binabayaran nila lang kung nasa Thailand ka ay 100,000. Tayo, kunyari 1 million, ang binabayaran natin ay 500,000. At ang nangyayari, nilipat nila yung pera sa AKAP tupad. So, kailangan mo ng guarantee letter, instead, doon sa organized system ng PhilHealth, yung case rate. Mangungutang ka, magmamakawa at magtitiis. Yan ang nangyayari ngayon.
So sabi ko, pag yan ay hindi natin nireklamo sa Korte Suprema, magiging dangerous precedent yan at uulitin muli. At mangyayari dyan, mababa ang karote ang PhilHealth. Eventually, mawawalan tayo ng healthcare system. Opo. Oo. Samantalang yung subsidy na yon nanggaling naman sa kinita mula sa Syntax, di ba? So, yeah. So yun, kaya noong 2012, nag-umpisa kasi ang pangarap ng Universal Healthcare sa panahon ni Secretary Ona during the presidency of President Aquino. Kaya lang hindi matutupad ng Universal Healthcare kung wala kang pondo. So in 2012, nung tayo advocate, maalala mo, ikaw nasa Kongreso pa, nilaban natin yan para taasan ang tobacco at alcohol. At later on, sugary beverages, di ba po? At vape products, tapos at alcohol. At ang pera makukuha po dyan na 70 billion a year, ibibigay natin ho sa PhilHealth. Ang budget ko last year, 2024, ay 60 billion. 40 billion ho, pupunta yan sa indirect contributors, yung mga binanggit ko, senior, disabled, indigent. Ngayon, siniro nyo. Saan ho kukuha ng pera para pambayad do dyan? So, eventually, wala po. Mangungutang yan. Maliban lang. Maliban lang kung tataasan na naman nila yung kontribusyon. Exactly. Yan nga ang susunod kong sasabihin. Tama ho. Tataasan na yung kontribusyon. Pero nag-umpisa yung kanilang maling ginawa nung kinuha ng Secretary Recto ang pera, 90 billion, at nilagay nila sa unprogram appropriation na hindi naman kailangan yung infrastructure sa economic reform na ginigil sa oral argument ng Tuesday. Buti nila may kakampi doon, Associate Justice Ami Lazaro, Javier Lazaro, na sinasabi, ba't niya ililipat yung perang yan? Yan ay earmark, nakalagay sa ligang batas, earmark yan, at hindi mo pwedeng ilipat yan. Sa madalit sabi, parang technical malversation yan. Ngayon, hindi mo pa binigyan ng budget. Kung manala mo sa amin ng bicameral committee, palpak naman niyang pamamahalan ng PhilHealth kay Manuel Ledesma. Ang pinarusahan nila, taong bayan. Hindi nila binigyan ng subsidiya. Tapos eventually, papalitan pala nila si Ledesma ni Dr. Mercado. Nauto tayo kasi siniro budget tayo, tapos papalitan din naman nila ang liderato. But hindi nila binigay yung budget na 70 billion na nare-request, which is an increase from last year na 60 billion para maipagpatuloy yung universal healthcare. Ninakawan na nga ng 90 billion, tapos yung zero subsidy, nilipat nila sa 26 billion, 21 billion sa lower house, 5 billion sa upper chamber, tapos ngayon ng mga pasyente, para pang na-hospital to get your money, pipila ka pa sa DSWD at sa mga local government unit. Nga naman. Alam mo ninyo, kung efficient lang talaga ang pangungulekta ng gobyerno sa mga buwis, hindi mo ba't mo kaya naman nila hinostage yung, kaya kinugot yung pondo ng PhilHealth ng Department of Finance. Sabi nila, hindi nagagamit Di ba? Dito natin nila, kung efficient yung kanilang pangungulekta, di ba? Hindi mo kailangan, di ba? Hindi mo kailangan magbenta ng asset, hindi mo kailangan mangutang. Ang dami pang pwedeng habuling mga koleksyon kung epektibo nga yung pangungulekta. Sabi ni Justice Amoraber, wala kayong ibang discretion. Ang mandate ninyo, pag sumobrang pera nyo na napagkamalan nyo palang sobra, nag-present ng slide, nakinig ako the other day hanggang alas 10 ng madaling araw. Akalain mo, yung reserves, reservation para contingency measure. Pero hindi nila naging transparent. Ang laki pala ng utang ng PhilHealth, 1.1 trillion. Ang tawag ay ICL, Insurance Corporate Liabilities. Sa mga tuwid, bankrupt na tayo based on the COA. Sabi, itong slide na to, 2020, nandun yung sila ng COA. 2021, 2022, 2023. Bankrupt na kayo na may kinuha nyo pa yung 90 billion. Ngayon, hindi kayo nagbigay ng budget. Ang dapat ginawa nyo, kung sobrang budget nyo, in-increase yung benefit package kasi sa heart attack, sa cancer,
libre ng chemo, PET scan, MRI, angiogram. Buti naman, ginawa, pero hindi naman sa lahat. And then, sa stroke, magkano mag-na-stroke ka ngayon? Sa ICU, 50 to 100,000. O yung mga nagdadialysis. Kahapon, may patient akong nagdadialysis. Akalain mo, ang gastos pala niyan, 500 pesos a day. Kinuwenta ko, mga 200,000 sa mga gamot. Sa namin kukunin yan, ang wage earner, ang gastos sa 800. Kung naggastos ka na pala ng pakibalit, kinenta namin, tapos loss of productivity ka, talo ko pa ng 1,000. So, kawawa naman noong mahihirap na dapat na pagsilbihan itong government counterpart, siniro nila. So, unconstitutional, ladies and gentlemen, illegal at immoral ang ginagawa ng gobyerno. Samantalang, yung nakalipas na mga pangulo, ginawa ang lahat para ang healthcare natin ay makuwing katulad man lang po ng Thailand, Singapore, Taiwan, Hong Kong, o Canada, or UK na libre ang healthcare. Bagkus na magbigay sila ng mataas na pondo para sa kalusugan, piniro nila ang edukasyon, minus nila ng 15 billion. Ang CHED, binawasan nila ng 30 billion at nilipat sa DPWH na hindi naman nang hihingi ng budget, ginawa nilang from 800 billion, ginawa nilang 1.1 billion. So, unconstitutional kasi nakasaad sa saligang batas ang kalusugan at edukasyon. Ang dapat na may mataas na allocation. Binibigyan mo ng pondo. Okay. Sige, good luck dito sa laban na ito at kasama mo ang sambayanan, Doc Tony, dito sa paghahangad. Hindi lang maibalik, kundi siguro talagang maponduhan ng sapat ang ating mga health program. Doc Tony, thank you for joining us. Magandang umaga po. Marami. Ang laban po ni Dr. Liachin ay laban po ng bawat Pilipino. Kaya wala tayong kasama dito, walang politika ho ito. Issue-based lang po, mga kaibigan, para sa kalusugan ng bansang Pilipino. Thank you, Dr. Tony. Maraming salamat. Ingat po kayo. Magandang umaga. Si Dr. Tony Liachon, alam mo ninyo, ipinagmamalaki ng BIR, di ba? For the past 20 years, ngayon lang daw ho sila nakakota. Teka muna, ibig sabihin yung mga nagdaan, walang kwenta, So, for the past 20 years, ngayon lang sila nakakota. Kung ngayon lang sila nakakota, bakit pinagbabawasan nyo yung pondo ng edukasyon, ng health, di ba? Parang wala sa ayos, Maganda umaga, Pilipinas! Parang drawing, 5:39 ang oras sa buong kapuluan. Makalipas ang alas 5 na umaga. Huwag natin kalimutan, suportahan natin ang ating mga magsasaka, lalong-lalo na yung mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available po ang tangerine chocolate sa 0919-095-5935. Meron hong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Pwede nyo i-check sa tangerinechocolatePH. Ang raw material sa ginamit dyan ay galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik ko natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya, pinalalakas din natin ang loob ng ating mga magsasaka. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng Department of Science and Technology at ng DTI. Tangerine chocolate, tangkilikin natin. Maganda umaga, Pilipinas! Morbid rider na wanted sa kasong acts of lasciviousness, arestado naman sa Valenzuela. Detalye mula kay Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May butaga kuling in jail matapos ang 6 na araw na pagtranuto ng suspect sa kasong acts of lasciviousness sa Valenzuela. Nasa koto rin kagabi ng Valenzuela Police ang suspect na si Mark Jason Tamangkaw, 22 years old, na barangay Ugong. Ayon dito kay Police Colonel Nexon Cayaban, nagtrabaho bilang movie riders ang suspect kung saan ito ay pinag-ugatan din ng kanyang kasong kinakasakutan. Sinabi ng opisyal na naaresto si Tamangkaw sa kahaban ng Bernardino Street sa Ugong, Valenzuela. Matapos na pirmahan ni Judge Evangeline Mendoza ng RTC Branch 270 sa Valenzuela, ay agad hinanap ang suspect dahil sa kasong acts of lasciviousness.
RS23, Edwin Duque nagulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Pinangunahan naman ni Bulacan 6th District Representative Salvador Caador Pleito ang inaugurasyon ng isang makabuluhang proyektong pakikinabangan ng mga residente ng Bayan ng Angat, partikular na sa Barangay San Roque. Ito yung barangay multipurpose covered court na maaaring magamit ng iba't ibang aktibidad at mga programa ng nasabing barangay. Sinabi ni 2nd District Engineering Office Engineer George Santos ng Bulacan, ang multipurpose covered court ay proyekto at pinondohan ni Congressman Caador Pleito sa pakikipag-ugnayan ng tanggapan ni Speaker Martin Romualdez. Ang nasabing proyekto ay matatagpuan sa bagong government center sa Bayan ng Angat, kung saan matatagpuan din ang bagong gusali ng pamahalang bayan, bagong barangay hall ng San Roque. Papatayuan din pala ito ng pambayang ospital na magmumula pa rin sa pondo ng masipag na kinatawan ng 6th District. Ang bagong municipal hall sa Angat ay pinondohan ni Caador ng 200 million pesos at ito ay malapit na ring matapos. Kaso nagtigna sa mga bata sa Quezon City, umabot na ng 46. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzalez sa Rich May Bal. Kuya Angel, halos dalawa sa ating mga ito ng mas mataas ang bilang ng mga batang tinatamaan ng tigdas ngayong unang 2 buwan ng 2025 kumpara sa kaso noong nakalipas na taon. Ito ang report na nilabas ngayon ng Quezon City Epidemiology and Surveillance Division o CESD, kasunod ng patuloy na pagdami ng mga batang tinatamaan ng measles o tigdas sa lungsod. Sa datos ng CESD, 46 na ang naitatalang mayroong sakit na tigdas simula January 1 hanggang nitong February 24. Sabi ng CESD, kabuhang 171.59% na itong mas mataas kumpara sa record ng kaparehong panahon noong 2024. Babala ng City Health Department, ang tigdas ay lubhang nakakahawa at maring maging delikado lalo na sa mga bata. Librean nilang bakuna sa lahat ng mga health centers sa 142 mga barangay, kaya ipabakuna ng mga bata. Sa ngayon ay kasado na ang Outbreak Response Immunization Team ng CESD para magbabahay-bahay at magbakuna sa mga bata sa buong lungsod. Itong nakalipas na buwan ng Enero ay una nang sinabi sa DZRH News ni CESD Chief Dr. Rolly Cruz na hindi pa may tuturing na mayroong outbreak ng tigdas sa Quezon City dahil nasa magkakahiwalay na mga lugar na itatala ang nagkakaroon ng tigdas. Ako si Val Gonzalez, DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Maraming salamat, Val. Hoy, nagpasalamat naman si Senator Bongo sa... Hindi to si Senator Bongo Malo, si Senator Bong Revilla sa mainit na pagtanggap sa kanya ng mga residente ng Batangas sa kanyang pagtungo sa lalawigan nitong Martes. Pagpapatuloy na kanyang kampanya, dumaan si Senator Revilla sa bayan ng Nasugbo, Tui, Balayan at sa Calaca City. Makikita ng mga supporter ni Revilla na lumabas sila talaga sa lansangan, habang dumadaan yung motorcade. Na ayon sa actor-politician ay parang nanalo na rin siyang kanyang pakiramdam, ay parang nanalo na siya sa mainit na pagsalubong ng mga Batanggenyo. Samantala, mamalengke muna tayo nasa La Huerta Public Market ngayon sa Parañaque. Si Giselle Recoport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Bumaba na ang presyo ng galunggong at dalagang bukid dito sa La Huerta Public Market sa Parañaque City mula sa 360 pesos kada kilo noong nakalipas sa linggo lamang. 300 na lamang ang kada kilo ng galunggong ngayon, pero mas mataas pa rin yan sa 220 hanggang 240 pesos kada kilo na normal na presyuhan. Ang dalagang bukid 360 na lang ang kada kilo ngayon, mas mura rin ang 40 pesos sa 400 na kada kilo sa mga nakalipas na araw. Nagmura rin ang tulingan sa 230 pesos kada kilo mula sa 300 ang sapsap 400 ang kada kilo ngayon mula sa 420 pesos. Ang tambakol nagmura rin sa 320 pesos kada kilo mula 380 pesos doon. Habang nagkapako naman ang presyo ng tilapia sa 160 pesos kada kilo, gayon din ang bangus na 200 ang kada kilo at ang pampano na nagkapako rin sa 400 ang kada kilo ang presyo ngayon. Pero tumaas naman ang presyo ng bisugo sa 400 kada kilo mula sa 380 pesos. Gayon din ang yellow pea na 360 pesos kada kilo ngayon mula sa 320 pesos kada kilo. Habang ang hasa-hasa 400 na ang kada kilo mula sa 320, ang salay ginto 320 ang kada kilo ngayon mula sa 280 pesos noon.
Ang hipon mahal din sa 480 pesos mula sa 380 pesos kada kilo. Ang matambaka 320 pesos mula sa dating 300. Nagmahal din sa 360 pesos ang kada kilo ng alumahan mula sa 320 pesos kada kilo noon. Ito si Giselle Report para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Giselle. Samantala, palalawakin pa ng SM Group ang kanilang mini-mart business na nagpaplanong magdagdag ng nasa 200 na bagong store sa Luzon ngayong taon. Ayon sa SM Investment Corporation, layo nila na mas palakasin ang kanilang commitment na makapagbigay ng easy access sa fresh goods at daily essentials sa mas maraming Pilipino. Magagawa nila ito sa pamamagitan ng pagbubukas ng mas marami pang branch ng sikat na Alphamart para sa 2025. Hanggang sa pagtatapos ng 2024, ang Alphamart ay may kabuuan ng 2,100 stores nationwide. Nitong nakarang taon, lumawak pa ang stores nito sa 11 lalawigan, kasama dyan ang Cavite, Laguna, Batangas, Quezon, Rizal, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Pangasinan at Zambales. Maliban na nila sa paglikha ng mas maraming trabaho, sinabi din ng SM, malaking tulong ito para mapaunlad ang micro, small and medium enterprises o mga MSMEs. Maganda umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang, ACS na umaga. Umaga, Pilipinas! Oy, 1 minuto na lamang, ACS na umaga. Sa mga taga-Binangon ng Rizal, magandang umaga ho sa inyo, ha? At doon sa mga kalapit mga bayan, i-check po ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan sa Binangon ng Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang model ng townhouse, yung Bianca. Aba, 2-story townhouse yan na may balcony na may 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. Payable in 30 years ka. Affordable na affordable. Pwede kayong mag-check sa 0917-719-7908. Kaugnay po ng iba pang mga detalye. 0917-719-7908. Yun yung tinatawag nilang luxurious living with affordable housing. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Susunod na po ang 2x2. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po sa Norwegian playwright na si Henrik Ibsen. Ang sabi niya, the strongest man in the world is he who stands most alone. 2x2. Susunod na. Maganda umaga, Pilipinas! Tuloy-tuloy